$3. Less than 200 pesos sa Philippines. Pwede na, di ba? May tsaka ka na, meron ka pang bread and salad, and ito yung main. Ito yung national food nila, yung Osh. $1 each. Vaseline. Hindi ko alam kung ano lang to. Knock off lang to. Tingnan natin kung meron siyang white cast. Hindi na ako naghugas ng kamay. Hello! Today is Sunday, and before mag-resume ang classes tomorrow, going on a solo date today. Hangin yung buhok ko. Yang gihayot. Bish? Gusto ko talagang gawin ay bumili ng damit. Yung vest. Kasi ayoko mag-goat. Nakita ko sa ibang teachers sa hindi siya Filipino. Pero instead of coat, ang sinusuot niya, vest. Para hindi rin masyadong mainit. So pupunta ako sa new brand store dito na nagtitinda ng mga damit. Ayan siya, yung building. Here na ako sa loob. Sana may makita akong maayos para mga pambabae yung nandito. Mag-search ako and then pakita ko na lang sa kanila yung itsura nung yung mga parang knitted vest. First? Okay, thank you. Sa baba daw. So, yok? Okay. Gusto ko lang ng vest. Feeling ko may makikita ako dito. Pero sabi nila wala. But ang kutob ko meron. Dito naman yung parang nila, Green Hills. Unfortunately, hindi ako nakakita ng vest na hinahanap ko. So try ko maghanap dito sa Yang Gihayot. Meron din doong floor na nagbebenta rin ng mga damit. So fingers crossed. Hello. Yok? Bor. What? Yes. Нет. Черный есть. Есть черный. Bor. What? Черный есть. Куда каирга не знаю. Ah. Вот есть. Medyo nasayang yung oras ko daw. Hello. Yop ketganmiz bilan. Yok. Kancha? Kancha. Qancha deb? Bu $45. $45. Oh. Expensive. $40. Come on. Ang mahal nun, grabe. Tutu? For what? Parang ang mahal niya so much. Made in Turkey daw kaya mahal. $45? Sa parang ang mahal ng $45, no? Check na lang ako dito. Ending, kakain na lang. Osh, salad, choy. Salo. Kerkming? Osh, salad, nun choy. Okay, beta. Kain ako ng national food nila. Pangalan nun ay Osh or Palo. 40,000 Osh, yung pinaka main meal. Tapos salad, meron na ring bread, at meron na ring choy. They gave me this. Swing. So ito yung food ko. Meron akong Osh, ito, and salad. And of course, bread. Tapos itong tsaa. Lahat to, lang siya, $3. Less than 200 pesos sa Philippines. Pwede na, di ba? May tsaka ka na, meron ka pang bread and salad, and ito yung main. Ito yung national food nila, yung Osh. Ngayon lang ito ako titikim nito. Ito siya. Ito yung salad nila. Pero may sili. May sili, oh. Sili.
Dito sa Uzbekistan, mahilig talaga sila sa gulay. Tsaka sa tinapay. Hindi ko kaya ubusin yung ano. Yun nga lang, ang problem dito, sobrang oily niya. Masarap siya, pero kung madali kang maumay sa mga oily food, hindi mo siya ma-enjoy. Kaya, perfect na meron kang tsaa. Masarap siya, pero parang naliyo ako, naumay ako. So, magsa-soft drinks ako ngayon. Dito si Atisa. Oh. Kamukha ni Atisa. Bango. Kaya yung pabango na yun. Sobrang bango. Doon pa lang sa airport ng Malaysia, naamoy ko na sa Uzbek yung pabango na yun. Amoy Sauvage, but at the same time, parang ang sweet niya. Para sa akin, hindi naman sweet yung Sauvage. Papababa na lang ako ng mga kinain ko. Naumay ako sa Osh kasi sobrang oily niya. Kaya bumili pa rin ako ng soft drinks. Hindi ko naubos yung tsaa. Sarap naman, pero parang tanggal ko kasi talaga ng umay ay yung mga ganitong soft drinks. Dito talaga natatanggal yung umay ko. According sa mga teachers dito, ito daw Navoy region, yung richest region sa buong Uzbekistan. Kasi dito lahat, karamihan, marami dito mga fabrika. Fabrika yung tawag nila, yung mga pagawaan. Kaya ito daw yung richest na region sa buong Uzbekistan. Bili na lang ako ng mga pang-stock ko sa ref. So, hello. May tinatago pa sila dito. Bilhin ko na tong so nahihilo pa rin ako dahil siguro sa kinain ko. Dito ako ngayon sa grocery store kung saan ako madalas bumibili. Nagsistock ako ng pang ref. Pang skincare. May ba ako dito pang skincare naman? Sumama yung pakiramdam ko. Hindi ko na lang ako ng isang gatas dito. Kiwi. Magkano ba itong kiwi? Kancha? Oh, $1. Ito rin $1 lang din. What else should I get? Drinks. Mojito. Yung mga juice sila dito na masasarap din eh. Ito ay hindi ko siya maintindihan pero kung maasim siya, perfect siya pantanggal ng umay. I think also this one. No. This one is peach. Yeah, I'll get it. SPF. Laki. Tapos 80 na siya. 80 nga ba? PA+++. Hindi nga. Magkano kaya to? Hindi daw ito yung presyo niya. O inaas pa niya. $3. Not bad. So I got one. Try ko yun mamaya. Maambon. Sakto malapit na ako sa bahay. And mag-ano ako. Haul-haul ng mga pinamili ko. I'm home. Finally. Bigat ng mga dala ko. And pakita ko sa inyo yung mga pinamili ko. Well, hindi ko balak bilhin tong mga to today. Bukas ko pa sana sila bibilhin after school, after work. Pero hindi nga ako nakabili ng damit. So, ito na lang yung mga binili ko. First one, itong juice. $1 each. 60 pesos sa atin. Grabe, yung taas na ng ng dollars kontra peso. Hindi siya nakakaslay. Next. Napapansin ko na mabilis maubos yung tong buldak doon sa pinamimilahan ko ng grocery. So, bumili na rin ako ng dalawa. Pang stock lang. And, of course, for my coffee, itong Musafo. Musafo yung brand niya. Hindi ko alam ibig sabihin ng SUT. S-U-T until now. And then, itong 4%, hindi ko pa rin alam kung ano yung ibig sabihin. Pero, masarap naman siya. Hindi naman ako nagkakaroon ng problem sa tiyan. So, yan pa rin yung binibili ko. Before, ang gamit ko lagi ay Lactel. Pero napansin ko, ang bilis niya masira. Parang 2 to 3 days. Medyo nagkakalasa and amoy na siya. And unti-unti lang ako maggatas. So, ayoko naman yung mga may masasayang sa akin. And after nun, bumili din ako of course na kiwi. $1 lang to, 3 piraso, and ang bigat na niya. Ang 1 kilo niya, $3. So, 1/3 to. Pwede na, no? Sana okay yung quality niya. And then, eto. Ang ng shape niya. Actually, hindi ko alam ano pinagkaiba ng orange and pongkan. Ano ba yung ganitong shape? Orange?
Yung parang ano na siya, oh. Parang pa-avocado na siya. And, eto, hindi ko sure kung legit to. Vaseline. Hindi ko alam kung ano lang to. Knock-off lang to. And then, another scent, itong aloe vera. Binili ko kasi, sobrang bango. Kaamoy niya yung, yung moisturizer from Face Republic na Rose something. Hindi ko naman ito maubos kasi 2 months na lang ako dito. So, ang gagawin ko, uwi ko siya sa Philippines. Gabi, tagal ko naganap ng ganito kung kailan tapos na yung winter. Saka lumabas. Try ko siya sa labi. Super strong lang talaga ng scent niya. I'll check if legit to. Kasi medyo tuklap yung ano niya eh. Sana legit siya. And next one, itong aloe vera. Bango. Ang kaamoy niya naman nito ay yung pabango ng kotse ko. I'll remove the rose sa labi ko. Yeah. Ano siya? Ang bango niya. So, sobrang strong nung scent niya. So, hindi ko siya ilalagay sa labi. Kasi nakakahilo yung amoy niya pag malapit sa ilong mo. And kapag nalasahan mo. Feeling ko sa mga dry parts ng katawan mo. And speaking of katawan, I've been looking for a sunscreen dito kasi tapos na yung winter and spring na, and dahil nga spring na, umiinit na rin. Bumili ako ng SPF. Nakalagay dito, SPF PA+++. I'm not sure kung ito yon, kung 80 yung SPF niya. And ang brand niya ay Dr. Hill. Direction to use. The last step, skincare. Spread the appropriate amount of the product over the face and body. And alam nyo ba, $3 lang to. Okay na siya, no? 180. $3 lang, and then ilang ml na to? 200 ml. Grabe. Pag okay to, ibili ako ng marami. Ito siya. Tingnan natin kung meron siyang white cast. Hindi na ako naghugas ng kamay. Yan mo na. May white cast ba? Hindi ko makita. Wala akong sarap. Siguro, pag nag-edit ako, dun ko malalaman kung may white cast or wala. Oh, may cooling effect siya. Try ko dito sa kamay. Pwede naman pala sa kamay. So, face and body siya na sunscreen. May pagka-thick siya. May pagka-thick yung niya. Kala mo greasy siya, no? Pero hindi. And wala siyang white cast. Yata. Sana maganda siya. Parang gagawin ko, bibili ako ng marami kasi mura eh. Less than 200 pesos, tapos 200 ml, tapos 20% free pa siya. Baka expired na, no? Kailan expiration nito? Expired na ba to? Baka expired na to. Expired na ba siya? Hindi ko alam. I'll check. Tanong ko doon kung expired na to. Kasi nakalagay 12/25/093. Oh, 12/25. Yung 25 year. 2026 na. Yung 12, either month or date. Tapos 09. So, either December 9 or September 12. Pero 2025. 2026 na ngayon. Oh no. I'll check. Itatanong ko doon. Nasaan yung resibo ko? Oh. Should I remove it first sa mukha ko? Yes. Yun. Naghilamos muna ako tuloy ng mukha. Yung salamin ko, yan mo na. And then, ito, yung binili ko kasi miss na miss ko na yung Red Horse ng Pilipinas. Sabi nung, Filipino teacher dito, diba sinabi ko sa kanya, kalasa nung Red Horse, yung Sarbas na green. Kasi yun yung huli kong ininom sa isa kong vlog. And then sabi niya, ay mas kalasa niya yung original, yung red. And look. Ito yung original na Sarbas. And color red din siya, kakulay siya ng Red Horse. So, I'll be the judge. So, busin ko ba ito tonight? Yes. Tikman ko siya muna. Alam mo, napahirapan ko yung sarili ko. Busan ko na siya ng buo. Inumin ko naman siya ng diretso sa bote, pero gusto ko lang pakita yung kulay. Oh my God, kaamoy niya yung Red Horse. Hindi ko pa nalasahan. Bango. Lasang Red Horse. Sarap. Mag-open ako ng kiwi. Uy, ang sarap. Open ko tong isang kiwi.
Kinat ko lang yung ano niya, yung part na medyo bulok. Hindi ko napansin na bulok yung 1/3 niya halos. Tapos yun. Nakain niya yung balat. Recently kinakain ko na siya. Before hindi. Nasasayangan ako kaya kinakain ko na rin. Hairy, pero sarap. Perfect pulutan. I'm gonna call my friend. Nag-TikTok. Tatawagan daw yung friend. FaceTime. FaceTiming her. Sugutin niya ba to? Eh, sinagot niya. Where are you? Where are you? Oh, look. Mas kalasa niya yung red horse. Yung green yung nakaraan, di ba? Inom tayo. Inom kayo? Seryoso? Ha? Nagyayaya kami lang. Oo. Hintayin mo ako. Libre ko. Oo, dalawa to. Go lang. Lakad na, bili na kayo ulam. Bye-bye. Mag-iinuman kami. Pero yan, sarap ng kiwi. Pag kumakain ako ng kiwi, pakiramdam ko, bagong taon. Kasi, kada bagong taon lang ako nakakain ng kiwi dati. Swerte kung may kiwi. Kaya mahal ng kiwi sa Pilipinas. Ako, minsan, gusto ko yung mga prutas na maasim. Sa mangga, ang gusto ko sa mangga, matamis. Kung maasim siya, kakainin ko siya ng may bagoong. Sa kiwi, ang gusto ko, balance. Yung tamis and asim niya, just like this one. Yung isa nakapikit. Kasi yung isa yung balance lang yung asim niya. Saan pa ba? Sa grapes, gusto ko sa grapes, matamis. Sa orange, gusto ko sa orange, matamis. Sa apple, gusto ko sa apple, yung may asim. Yun yung gusto ko sa apple. May ano lang, tuloy ko yung inuman with my twin. Expired. Expired din tong Vaseline 5/12. December 5, 2025. So, most likely, expired na rin to. So, check ko kung babalik ko. Kung makukuha ko yung pera pabalik. We'll see. Sayang. Ganda pa naman sana. Pero hindi ko na iba-vlog. So, nanggaling na ako doon sa grocery store. Inas ko, actually sabi ko, expired na. And then, ang sabi sa akin, yun daw ay release date. Pero, wala nang ibang date bukod doon na nakalagay sa product. So, I don't know, gamitin ko ba siya? Baka hindi. Yung sunscreen, hindi ko sure. Check ko maigi. I-ask ko na rin dun sa mga teachers dito. Papabasa ko. So yun, yung 12/25, December 25, yun daw yung release date. And then yung 9/09, sure if 30, 0930, yun daw yung expiry. So September 2030. Ooh. And then, ito, release date niya daw to. And then nandito daw sa likod yung 24 months. So after 2 years pa siya bago mag-expire. Please, pwede ko siya gamitin kung gustuin ko. Ito, itatry ko to. Titignan ko kung okay siya.